Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pulpo sa aking pagkabata, ay ako po'y nagdidibusyon sa ating mahal na patron. Sino po ang nagpakilala sa akin? Wala pong iba kundi ang aking mahal na nanay. Na pag-birthday ko po, nagsisimba po kami at sabi, Margie, tayo hahalik sa mahal na senyor. At habang ako po may naroon sa mahal na senyor, sa palagay ko po, siya nakangiti sa akin. Kasi nung panahon yun, nakamulat pa po siya. Mulat pa po siya. Hindi ko lang po alam kung bakit ngayon pong panahon ito, siya po'y nakapikit na. Nadatnan ko po na siya'y mulat. Nung panahong iyon, naisip ko po, bakit hindi ko ipagpatuloy ito? Ang pagdidibusyon ko sa akin sa mahal na birhen, at sa mahal na senyor. Siya po ang aking sandigan. Sa aking mga problema, sa kanya lang po ako lumalapit at humihingi ng kanyang tulong. Pag minsan po, pag ako may problema, umiiyak po ako sa kanyang harapan. Dito po ako tumatakbo sa lahat ng problemang nangyayari sa aking buhay. At siya po ang naging sandigan ko hanggang sa ngayon po. Siya po ang aking ilaw at gabay sa mga nangyayari sa aking buhay. Kaya po, nang ako po ay nahilingan na magiging isa sa mga speaker o bahagi o magsishare, ay ako pinag-atubiling tanggapin ito. Sino po baga ako para tanggapin ko ang pagsishare sa inyong harapan? Ang aking pong buhay ay bukas na aklat para sa inyo. Marahil alam po ninyo ang aking buhay. Maaari sa material na bagay ay wala ako. Pero sa paglilingkod ko po sa Panginoon, spiritually, talaga pong ibinibigay ko po ang aking sarili. Kaya, nakalakhan ko na po ito at lagi pong inuulit sa akin ng aking nanay, Margie, pagkaarawan mo at sa iyong mga anak ay huwag mong kalilimutan na pumunta at humalik sa ating mahal na Senyor. Kaya ngayon po, patuloy ko pa rin itong ginagawa. Pag may birthday ang aking mga anak, ang aking mga apo, tayo tutoy, tayo sisimba, tayo hahalik sa mahal na Senyor. Kaya po na ako'y nahilingan, na ako'y magsasalita, ako po talaga at tubiling tanggapin ito. Sino po ba ako? Ako po ba kaya karapat dapat? Sa pagkakataong ito? Alam po naman ninyo ang aking buhay ay ito po isang open book sa inyo. Pero marahil, ito po ang daan ng ating Panginoon na ako po ay bigyan ng isang liwanag upang maipabahagi ko sa inyo ang nangyayari po sa aking buhay. Tulad po ng sinabi ko, wala po ako sa material na bagay. Ako po'y mahirap lamang sa laging buhay kong ito. Sa kanya lang po ako kumakapit. At yun po'y talagang totoo. Kaya isi-share ko po sa inyo ang isang pangyayari sa aking buhay. Marami pong pagsubok akong nadaanan sa aking buhay. Marahil ay sinusubok po ako ng ating mahal na Senyor kung gaano ako katatag o katibay ang aking pananalig o pananampalataya sa Kanya. Alam po ninyo, binigyan po niya ako ng isang napakahigpit na pagsubok. At ano po ito? Munti na po akong maakit na sumapi sa ibang relihiyon o sa ibang sekta. Nangyari po ito dahil po sa bigat na dinadaras ko sa aking buhay. Natukso po akong makinig sa kanilang magagandang pagpapaliwanag na tumino at ito po ay tumalab sa aking buong katauhan. Kaya ako po'y nagpasiya
na sumapi sa kanilang sekta. Na ang sabi ko po, marahil sa pagsalikong ito, ay mabago naman ang aking buhay. O ito ay magiging solusyon sa aking kahirapan. Pero alam niyo, may naganap sa akin na hindi ko inaasahan. Bago po ako magpunta at magpabinyag sa sektang iyon, nadapa po ako at hindi ako makalakad at nawalan pa po ako ng boses. Inulit ko po ito sa aking anak na bunso na si Angela. Anak, ako pililipat na sa ibang relihiyon. Nabigla po siya dahil alam niyang ako'y sagrado o saradong Katoliko at naglilingkod ako ng buong puso sa simbahan at yan po'y kita niya. Pero di naman niya ako pinigilan. Pero habang lumilipas po ang mga araw, dahil sa pagkakadapa ko, hirapan na po akong makalakad. Umuubo na po ako, nilalagnat, at nawawala na po talaga ako ng boses. Kaya umuwi po ako ng katanghalian. Galing po ako sa paaralan ng aking pagtuturo. Nagpaakay po ako sa aking mga estudyante na ako ihatid sa aming bahay. Dahil talaga pong napakasama ang aking pakaramdam. At hindi na nga po ako makalakad. Napansin po ito ng aking anak na ilang araw na, bakit ikaw nanay, gayang ka pa rin? Wala kang pagbabago? Naulit niya sa akin na ito ang naantig po ang aking damdamin. Naulit niya sa akin, nanay, kaya siguro hindi kayo gumagaling kasi lilipat na kayo ng ibang relihiyon o sa ibang sekta. Baka ayaw ni Lord na lumayo ka sa Kanya. Dahil po sa sinabi ng aking anak, ay naliwanagan po ako. Kaya nagdasal po ako sa atin poong Santo Cristo at humingi ng kapatawaran sa aking ginawa noon. Dumaan po ang mga araw at napansin ko po ang pagsigla ng aking pangangatawan. Nakapagturo po ako ng maayos at pinagpatuloy ko po ang aking paglilingkod sa ating mahal na Senyor. Alam ko na hindi niya ako pinababayaan, kaya lalo ko pong pag-iibayuhin ang paglilingkod at pangangalaga sa Kanya. Ang isa pa pong pangyayari na alam kong nasa akin at buhay na buhay siya sa akin ay nung ako po ay nanalangin sa Kanya ng taimtim na bigyan ako ng kalakasan ng katawan. Makapagtrabaho po ang aking panganay na anak na si Cory sa abroad at makatapos po ang aking bunsong anak na si Angela. Marahil sasabihin niyo, dami namang hinihiling nitong si Margie. Pero sa totoo po, tinugom po niya itong lahat na ito. Ako'y binigyan niya ng lakas ng katawan. Sa edad ko pong ito, nakapagpatuloy pa rin po ako ng pagtuturo kahit po ako'y retired na. Ako po inakit na magturo sa isang private school. Tinanggap ko po yun. Ang ipo po nagpapatutor sa akin. Tanggap ko rin po yun sapagkat yan ay binigay sa akin ni Lord na kalakasan. At ang akin pong bunsong anak na si Angela, na makatapos po sana siya ng pag-aaral, ito po'y talagang tinugon ng ating mahal na Senyor. Nakaalis na po ang aking anak na si Cory sa Singapore. Yun po ay nung pang-Abril. Ito pong taong 2011. At napagtapos ko rin po ang aking anak. At alam ba ninyo kung saan siya nag-aral? Sa kursong HRS, mismo sa kolehiyo ng Santo Cristo de Burgos. Kaya ang laki pong pasasalamat na alam ko siya tumutugong po sa akin.
sa tulong po ng ating Panginoon, sa aking mga kapatid, at sa namumuno ng Kolehiyo de Santo Cristo, maraming pong salamat. Di ba? Napakalaking pagpapala at blessing ito sa akin. Kahit po ako walang pera, ako po'y maligaya. At lalo na po, ngayong araw na ito, September 8, napatapat po na sa aking pagsisharing ay ang kaarawan ng aking Mama Mary mahal. Talaga po si Mama Mary kahit po sa school, sa grotto, yan po inaalagaan ko po siyang mabuti. Dinadasalan ko po at bibigyan ng bulaklak at kandila sa araw-araw. At ito rin po ang araw ng pamisa ng aming pong barangay. Barangay 5, Kawan ni San Lorenzo Ruiz, sa pamumuno po ng aming masipag na Kapitan Tony Enriquez. Kaya ako po'y bumabati muli ng happy birthday sa aking mahal na ina. Alam ko po naman na siya po lagi din nakasubaybay sa akin. Maraming salamat po, mahal na Senyor. Matapat lang po na itaas kayo at ipagbunyi, itanghal kayo at papurihan. Hanggang dito po lang. Marami po akong isi-share pero nahahaba na po at maaari yung ipa po ay inaantok na o gusto nang umuwi. Ito po'y tinatapos ko sa pamagitan po ng isang panalangin. Na itong panalangin pong ito'y nasa paanan ng ating Santo Cristo de Burgos. At ito po ang sinabi sa akin ng aking nanay. Hinabilin po niya sa akin, Marje, pag ikay humahalik sa ating mahal na Senyor, huwag mong kalilimutan ang panalangin iyan. Kaya kung alam po ninyo, ang panalangin ito ay sumabay po kayo sa akin para pagpalain po tayo ng ating Panginoon at tayo po'y magpuri sa Kanya. Dito po nagsisimula ang ating panalangin. Ito po ay pamula po ng aking kabataan. Naroon na po yan, dasal na yan. Dadat na ko na po yan. Hindi ko lang alam po kung dinadasal po ninyo. Napakagandang dasal. Kung gusto po ninyo, sumabay kayo sa akin. Matamis na Jesus, yaring aking buhay, na dahil sa akin, sa krus ka namatay. Sa buhay na ito, at sa kamatayan, lingapin mo po ako at kaawaan. Marami pong salamat at isang magandang gabi sa inyo pong lahat.